Ako si Kate. Sumulat ako sa inyo dahil sa simpleng dahilan. Gusto kong i-share ang storyang ito. Tungkol ito sa kwento naming mag-asawa. Nakilala ko si Dan sa trabaho. Isa akong quality assurance officer at siya naman ay warehouse man. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya pa rin akong lapitan kahit naubod ako ng sungit sa opisina namin noon. Halos lahat na ata ay naaway ko doon kaya wala ako masyadong kaibigan. Niligawan ako ni Dan at after 3 days ay sinagot ko na siya. Oo, sinagot ko siya agad dahil alam kong iba siya sa lahat. Tahimik lamang siya, lihim na mapagbiro, mabait at masarap kasama. Sa pagiging simpleng tao niya, sa pagpaparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante ay mas lalo ko siyang minahal. At dahil sa sobrang in love nga kami sa isa't isa, kahit 3 buwan pa lang kami ni Dan, ay nag-decide na rin kaming magpakasal. Ay, ako. Sa dami ng tao ngayon buti nakaupo agad tayo. Nga pala mahal, kinausap ako ng tropa ko kanina. Saan daw ba tayo magpapakasal? Alam mo naman, pare-parehas tayong mga may pasok. Gusto daw nilang pumunta at magpa-file na sila ng leave. Hoy, mahal. Mahal? Ha? Ano yon, bakit? Mahal, okay ka lang ba? Oo naman. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Ang sabi ko kung okay ka lang. Oo naman, okay na okay. Parang hindi naman eh. Okay nga lang ako. Okay daw. Tignan mo nga yung mukha mo. Nakabusangot ka na naman. Sige na, ikwenta mo na yan sa akin. Wala. Okay nga lang ako. Ganyan ba yung okay? Sige na, sabihin mo na yan sa akin. Bahala ka, kakaganyan mo, magkaka-wrinkles ka sa mukha. Mahal naman. Ano nga kasi yun? Ayoko na sanang pag-usapan dahil iinit lang yung ulo ko. Di palalamigin ko. Sige na. Paano ba naman kasi? May isa na namang empleyadong kala mo pinanganak kahapon. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Parang hindi niya alam yung ginagawa niya eh. Tapos sinong mapapagalitan? Sinong masisisi? Mahal, hindi naman ako nagkukulang sa paalala. Hindi ako nagkulang sa pagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Tapos ganito? Akala mo mga hindi nagsidaan sa training? Akala mo hindi ko pinagsasabihan? Nakakainis, nako! Kamusta na yung pakiramdam mo? Ano? Di ba ang gaan? Nailabas mo kasi yung nasa dibdib mo. Isa pa, mahal, ang pangit mo pala pag nakasimangot ka, no? Bastos! Sira ulo ka kasi. Joke lang yun, mahal. To naman, Hindi, walang joke-joke. Di sige, walang joke-joke. Talagang pangit ka. Aba, talagang inulit mo pa, ha? Biro lang, to naman. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Mapamasaya, mapamalungkot, mapagulat ka man, ikaw at ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Asus! Pagkatapos mo akong laitin, tsaka mo naman ako pinure. Anong klase yan? Joke nga lang yun, di ba? Ewan ko sa'yo. Kumain ka dyan mag-isa mo. Ay, nako, ang mahal ko. Halika nga dito. Payakap nga. Ayoko. Halika na. Ay, nako. Bitawan mo nga ako. Ayoko. Dan. Kate. I love you. Ewan. I love you. Baka pang asawa ko. Bad trip ka na nga sa trabaho mo. Bad trip ka pa pagdating dito. Talaga Bad trip ka na sa akin Ay, ang mahal ko. Sige, magtampo ka pa sa akin. Nalo kang... Sige, ano? I love you. Joke lang naman talaga yun eh. Tsaka, alam mo yun, kanina ka pa kasi nakasimangot. Yung mga ganito kagandang babae, hindi dapat sumisimangot. Bahala ka dyan. Tsaka, kanina pa kita kasama pero parang wala ka dito dahil dyan sa inis mo. Sino ba naman kasing hindi maiinis? Napagbubuntunan ka na nga ng galit ng mga boss mo dahil sa kagagawa ng iba. Okay, nandun na tayo. Pero di ba, ikaw ang mas nakakaintindi, ikaw ang mas nakakaunawa. Kaya masabaan mo na lang yung pasensya mo. Ano? Ako na lang ba laging mag-a-adjust? Hindi naman sa ganun.
Ang sinasabi ko lang, huwag ka na magkaroon ng, alam mo yun, ng inis, ng sama ng loob. Wala naman kasi magandang pupuntahan yan. At saka, ang bigat kaya sa dibdib yung laging may inis o tampo. Mag-let go ka. Tanggapin mo kung ano yung nangyari tapos kinabukasan, may bagong chance ka. Kayo, para makagawa ng mas mabuti kaysa yung mag-dwell at magtanim ka ng kung ano man about sa nangyari nung nakaraan. Hindi ako nagmamalinis. Alam mo at alam ko rin sa sarili ko na madali akong mapikon. Madaling uminit yung ulo ko. Pero pagkatapos nun, wala na. Ayoko na. Move on na ako agad. Mahal? Yan pa lang, namomroblema ka na. Paano na pagkasal na tayo? Magkaiba naman yun. Kaya nga, let go na, okay? At mas pagbutihin pa sa susunod, di ba? Ay, ano pa nga ba? Yan, ganyan nga. Oh, smile ka na. Alam na alam mo talaga yung mga bagay na dapat kong marinig. Siyempre naman, ganun talaga pag pogi. Pogi? Teka, saan banda? Edi sa lahat ng banda. Filingero. Ganun ha? Ha? Hoy, ano ba? Pilingero ako ha? Ano ba? Hindi ko alam kung nakukitan kayo pero ako, pag binabalikan ko yung mga sweet moments namin, ay para pa rin akong kinikilig. Di ba sabi nila, kapag in love ka raw, ay may mga bagay ka raw na hindi makikita o hindi iindahin at patuloy na lang itong iintindihin. Masasabi kong tama yon. Bakit? Nangyari kasi ito sa amin ni Dan. Kahit na mapagbiro siya, simple at tahimik, si Dan ay takaw gulo. Oo, napakabilis na uminit ng kanyang ulo, kaya madalas ay napapaaway siya. At ito rin ang naging dahilan kung bakit sila nag-break nung girlfriend niya bago kami naging magkarelasyon. Miski ang nanay at kapatid niya ay suko na sa ugali niyang pagkamainitin ng ulo, pero pilit ko siyang inintindi at hindi sinukuan. Sira ulo ka pala eh! Ano bang gusto mo mangyari ha? Pre, wala akong gusto mangyari. Pinapaliwanag ko lang yung punto ko. O so ano sinasabi mo? Na mali ako? Eh ikaw nga tong baloktot ang isip eh. Ako yung baluktot ang isip. Baka ikaw. Ikaw ang wala isip. Ba't? Wala pala akong isip ha? O eto, kainin mo to! Teka, Ano? si Mahal yun ah. Duwag! Halika dito! Napakarami mong dandal! Dan, ano ba? Alam nga mo! Ate, huwag ka na mangailam dyan. Uy, mamaya madamay ka pa dyan, oh. Ganun ha? Dan! Ano ha? Dan, ano ba? Ate, huwag na. Tama na yan, uy. Dan! Ano? Wala ka pala eh! Dito! Ba't di mo tanungin yung magaling mo boyfriend? Nag-uusap lang kami dito tapos bigla napikon. Hindi pa naman siya 1,000. Ano ha? Ano sasabihin mo? Pare. Kate, kaibigan kita. Relax lang. Kilala niyo ako na nanay mo. Pero ito, yung boyfriend mo, pagsabihan mo Daldal ka ng daldal eh! Di ka naman nakasuntok! Dan, pwede ba? Ano? Ako na naman ang mali? Magsama kayo! O, tingnan mo. Tingnan mo yung gali niyan. Napakabastos. Ang palasan. Jim, pasensya ka na. Pasensya ka na. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Buti pa nga. Mukhang kailangan na si Raulong yung nakausap para maliwanagan yan. Pasensya na talaga. Sige, sundan ko na siya. Baka kasi... Sige. Ay, salamat nakatulog na rin si Dan. Oh, ba't gising ka pa? Gabing-gabi na. May ano po may inayos lang po. Sinabi sa akin ni Jim yung nangyari. Ganun po ba? Oh, kumusta si Dan? Okay naman po. Okay na po siya. Oh, siya sige. Sabi mo eh. Nak, Po, yung tungkol sa sa... kasal, sigurado ka na ba dyan sa pagpapakasal mo kay Dan? Naiba't naman po hindi. Anak, hindi naman sa tutol ako sa mga plano ninyo. Pero bilang nanay mo, gusto kong makita mo ang ilang bagay na hindi ko gusto kay Dan. Oo, mabait siya. Oo, okay siya. Pero anak, napakamainitin ng ulo niya. Magugulat ka na lang may naging kaaway na pala yung boyfriend mo dyan sa kanto. Pero ma, hindi naman niya po kasalanan yon. Kahit na ba? Hindi dapat ganun. Sana nagpahupa na lang siya ng emosyon at hindi nakapag-away sa ibang tao. Nay, napag-usapan na namin yan at naniniwala akong hindi na niya yun uulitin. Nak, hindi lang naman yan yung tinutukoy ko eh.
Kahit na pag kayong nag-uusap, aba para atang may nasabi ka lang na hindi naaayon sa kanya tumataas ka agad ang kanyang boses. Tama ba yun? Nay, ganun lang talaga siya. Ugali niya kasi talagang pinopoint out yung side niya sa lahat ng pinag-uusapan namin eh. Pero hindi ka na niya dapat pang pagtaasan pa ng boses. Nanay, Kate anak, hindi ganun kadali ang pag-aasawa. Marami pang bagay kayong dapat malaman. Maraming bagay na dapat pagsamahan. Parang ilang buwan pa lang kayong mag-boyfriend. Tapos gusto niyo nang magpakasal? Hindi mo pa lubusang nakikilala yung magiging asawa mo. Yung magiging kasama mo habang buhay. Nay, alam ko po yun. At hindi nyo naman na kailangan pang paulit-ulit sa aking sabihin ang mga bagay na yan. Siguro nga para sa inyo, hindi pa sapat yung ilang buwan pero Nay, wala naman yan sa tagal eh. Wala din sa iksi ng panahon na magkasama kayo. Naniniwala ako na yung pagmamahalan na meron kami, sapat na yun na dahilan para magpakasal. Dahil takaw gulo nga si Dan, hindi maiwasang mag-alala ang mga mahal ko sa buhay lalong-lalo na ang aking mama. Ito ang naging dahilan kung bakit ako tinanong at pinayuhan ni mama tungkol sa balak naming pagpapakasal. Alam kong masyadong mabilis ang 3 buwan pero paanong gagawin ko kung tinamaan na talaga ako? Natuloy ang balak naming pagpapakasal at hindi nagtagal ay biniyayaan nga kami ng isang anak na lalaki. Sa aming pagsasama, tulad ng iba, hindi naman ito perpekto. May mga pagkakataong nagtatalo kami, may mga hindi pagkakaunawaan at may time rin na nagigipit kami. Pasok kayo! Pasok po! Buti naman at naisipan niyong dumaan dito. Nako, nung isang araw pa ako kinukulit ng tatay mo. Namimiss na raw niya si Chinchin. Talaga namang namimiss ko na yung apo ko eh. Ako ba tay, hindi niyo ba ako namimiss? Bakit naman kita mamimiss? Tatay naman. O eto, may dala kaming merienda para sa inyo. Naks naman, talagang may pasalubong pa ako ah. Hindi yan para sa'yo, para sa apo ko yan. Grabe, hindi ba ako pwedeng humingi? Yun ay kung bibigyan ka ni Chinchin. Paborito niya yan eh. Kayo napakasalbahin niyo sa akin. Nasa na nga ba si Chinchin namin? Ay, yun po na'y natutulog. Paano, busog na busog dun sa tanghalian naming sinigang. Ganun ba? Nasan yung asawa mo? Lumabas lang po, may inasikaso lang po. Pero maya-maya nandito na rin yun. Ikaw anak. Kumusta ka na? Okay lang naman po. Medyo marami lang pong trabaho pero ganun talaga. Kinakaya naman, Tay. Kaya naman. Anak, alam mo, may natutunan akong bagong recipe. Gusto mo, ako na lang magluto ng hapunan natin? Sige ba, Nay? Pabor na pabor yan sa akin. At saka tamang-tama sinabihan ko si Dan na mag-grocery kahit konti. Oh, ayan na pala si Dan eh. Mahal, nandito na si nanay at tatay. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Tay? Hindi. Okay na. Okay, sige po. Kamusta naging lakad mo, mahal? Okay naman. Nabayaran ko naman na yung ibang bills. Bukod sa napakainit sa labas, ang hindi ko lang nagawa ay yung mag-grocery. Bakit? Ano nangyari? Kulang na kasi yung binigay mong allowance. Eto, yung mga resibo. Saka yung sukli. Ganun ba? Sige. Kate, anak. Ikaw na naman ba sumasagot ng mga gastusin dito sa bahay? Hindi naman po, Tay. Ano lang po. Hanggang ngayon ba kinakapos pa rin kayo mag-asawa? Hindi, Tay. Namali lang po siguro ako ng kwenta kanina kaya hindi ko po napadalhan ng sapat na budget si Dan. Bakit? Wala ba siyang pera? Saan napupunta yung sweldo niyan? Tay, meron naman po, kaya lang. Meron naman pala eh. Bakit hindi niya magawa ng paraan yung simpleng pag-grocery man lang? Nasa akin po kasi yung lahat ng budget namin mag-asawa, Tay. Ang totoo ako po yung humahawak ng ATM niya at binibigyan ko lang po siya ng pang-allowance niya pamasok. Kung may mas magandang trabaho kasi yung asawa mo, di sana hindi kayo nagkakaganito. Hindi ba nung kailan lang, nung nasa ospital yung si Chinchin, nanghiram pa kayo ng pera sa nanay ninyo. Yung mga ganyang bagay dapat pinaghahandaan yan. Hindi yung may pera lang kayo ngayon tapos bukas wala na kayong mahugot. Tanggalin nyo kasi yung mga luho nyo sa katawan. Tay. Bakit? Totoo naman Tsaka kung marunong magbalat ng butoy ang asawa mo, hindi kayo kinakapos ng ganyan. Mas may paghahandaan nyo ng masarap na pagkain yung apo ko. Tatay, tama na. Nako, paano ba matututo itong mga ito?
Alam nyo, lalamig yung pansit na inuwi namin. Hindi na yun masarap kung hahayaan pa nating lumamig. Nak, halika. Samahan mo ko. Maghain na tayo. Enis! Mahal, tama na please. Hindi ka pa ba napapagod? Kanina ka pa ganyan. Hindi eh. Anong pinapalabas niya? Na wala akong ginagawa? Nabatugan ako, ganon? Hindi yun yung gusto niyang ano? sabihin. Siguro nag-aalala lang si tatay sa atin. Tama naman siya eh. Anong tama siya? Saan siya dun naging tama? Sabihin mo nga sa akin. Mahal, wala siyang masamang intensyon. Siguro gusto lang niyang sabihin sa atin na Inainutil ako na wala akong kwentang asawa, ganon? Na wala akong kwentang ama kasi wala akong pera? Ganon na ba talaga kababa yung tingin niyo sa akin? mahal, hindi. Alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Oo, pwedeng nakasanayan ko ang isang maginhawang buhay. Pero kahit kailan hindi naman ako nagreklamo. At wala rin akong balak na magreklamo. Alam mo kung bakit? Dahil meron akong kayo. Kayo ni Chinchin. Nagigipit man tayo, sinusubukan naman nating gumawa ng paraan. Mahal, di ba ang importante naman dito yung tayo? Tayong pamilya. Alam naman natin sa mga sarili natin na, alam mo yun, ginagawa natin lahat sa araw-araw kaya dapat hindi na tayo naaapektuhan ng mga ganong kasimpleng bagay. Hindi rin naman kasi ganun kadaling ilagan yung mga sinasabi ng tatay mo sa akin. Ay, mahal. Huwag mo nang isipin yun, okay? Basta mahal, pangako ko sa'yo. Hahanap at gagawa ako ng paraan para hindi na ulit tayo makarinig ng mga ganong salita sa tatay mo. Papatunayan ko sa kanya. At sa lahat ng mga taong nang mamata sa atin na mali sila, na hindi lang hanggang dito yung kaya nating marating. Para sa akin, wala namang ibang ibig sabihin si Papa sa mga sinabi niya. Siguro mas gusto lang niya na lalo pa kaming magsikap lalo na't meron na kaming anak. Bilang ugali na talaga ni Dan ang pagiging mainitin ng ulo, ay napikon siya sa mga sinabi ni Papa. Imbis na ikalubog ni Dan ang mga salitang binitiwan ni Papa, ay ito pa ang nagtulak sa kanya para sa patuloy na pag-abot ng aming mga pangarap. Lumipas ang mahigit 10 taon ay naikasal rin kami ni Dan sa simbahan. At tulad ng sinabi ko kanina ay talagang nagtiyaga at nagsumikap si Dan para makapag-provide sa amin na pamilya niya. Dahil sa pagkakataong ito ay nagsimula na siyang magtrabaho sa Jeddah. Medyo naging mahirap ang sitwasyon naming dalawa nung una kahit kasi na nagtatrabaho na siya sa ibang bansa. Ako ay gusto ko rin magtrabaho para mas makaipon kami. At dahil sa work schedule namin, minsan ay hindi na talaga kami nagkakausap pa. Hindi magkatagpo ang aming mga oras kaya hindi maiwasang magalit o uminit na naman ang ulo ng asawa kong si Dan. Ay, pagod. Salamat at nakarating na rin ng bahay. Ate, gusto niyo po bang kumain? Ipaganda ko po kayo ng hapunan. Hindi na. Okay na ako. Kumain na rin kasi kami kanina sa opisina. Salamat man. Sige po. Mauna na po ako sa inyo matulog. Sige, salamat. Si Chinchin pala. Ay, tulog na po. Buti nga nakakain siya ng madami kanina hapunan. Ay, mabuti naman kung ganon. Salamat. Sige po. Teka, ma-check nga yung cellphone ko. Cellphone. Ito. 12 missed calls. Si Mahal. Bakit? Paano kaya siya? Teka, naka-online pa kaya siya? O ayan, online pa nga. Matawagan na nga. Hello? Hi, Mahal. Kamusta ka dyan? Anong kumusta? Bakit ngayon ka lang nakatawag? Anong oras na? Saan ka nang galing? Anong saan ako nang galing? Mahal, galing ako ng trabaho. Kinailangan kong mag-overtime dahil marami pang gawain ang maiiwan. Overtime. Puro ka nalang trabaho. Paano naman kami ng anak mo? Paano naman ako? Mahal naman. Ginagawan ko naman ang paraan ng lahat. Nagawan. Tignan mo nga. Ngayon ka nga lang nakatawag. Dahil nga po nasa trabaho ako. O kaya naman nasa biyahe ako. Bakit? Kano ba kahirap yung i-message ako? Isang pindot lang yun ah. Alam ko. O ba't di mo nagawa? Mahal, napapagod din naman kasi ako. May mga pagkakataon na oo. Nawawala na sa loob kong tignan yung telepono ko kasi mas gusto ko na lang magpahinga.
Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang mag-isa dito? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano ko kayo gustong makasama? Kung pwede ko nga lang tapusin ang kontrata ko dito ng mas maaga, gagawin ko eh. Mahal, nagtatrabaho rin naman kasi ako dito. Kailangan natin to para sa future ni Chinchin. Kaya nga ng ibang bansa ako. Para maibigay sa inyo mas magandang buhay. Kung tutuusin, di mo naman na kailangan magtrabaho eh. Dan, hindi yun ganun kadaling bitawan. Alam mo yan. Palibhasa kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Hindi mo ko naiintindihan. Okay, sige, I'm sorry. Ito na nga lang kung meron tayo, mawawala pa. Kahit makisama ka naman. Hindi mo na ba akong mahal? Mahal na mahal kita. Huwag mong iisipin yan dahil hindi yan totoo. Bakit di mo ko mabigyan ng oras? Mahal, nagkataon lang na naging busy ako ngayon kaya please, huwag ka na mag-isip ng iba. I'm sorry. Sorry na talaga. Ano pa nga ba magagawa ko? Nandyan na yan. Huwag ka nang magalit, okay? Huwag na sanang maulit to. Hindi na. Hindi na mahal. Sana nga. Hindi ko alam kung saan nakukuha ni Dan ang mga sinasabi niya. Pero ako, malinis ang konsensya ko na wala akong iba at siya lang ang mahal ko. Ipinangako ko yan sa kanya, sa anak namin, sa aming tatlo, na hindi ko sisirain. Pero habang tumatagal sa Jeddah ang aking asawa, ay nakaramdam ako ng pagbabago. Oo, pagbabago sa pakikitungo sa akin ni Dan. Hello? Mahal? Mahal, nakikita mo na ba ako? Naririnig mo ba ako, mahal? Oo, mahal. Ayun. Oh, hello. Hi, mahal. Kamusta kayo dyan? Ayos naman. Medyo pagod lang. Marami rin kaming tinapos na mga trabaho kanina eh. Tapos hindi pa ako makakonek agad sa internet. Ganun ba? Uy, imbis na matawagan ko kayo ni Chinchin. Wala nangyari. Mabuti naman ngayon, meron na. Oo nga eh. Kumusta pala si Chinchin? Yung school niya? Ito, medyo marami nga silang ginagawa sa school. Nakikita ko namang nag-e-enjoy siya. Pala kaibigan din kasi itong anak mo pag may kailangan siya o hindi naiintindihan sa lessons, marami siyang nalalapitan. Ay, mabuti naman kung ganun. Ikaw, mahal. Kumusta ka naman? Ganun pa rin. Miss pa rin kita. Ako rin eh. Miss na miss ko na kayo ni Chinchin eh. Kailan ka ba kasi uuwi? Malapit na. Malapit na. Sana nga malapit na yung 2 years, no? Malapit na yun. Hindi natin mamamalayan. 2 years na pala. No, sige, sabi mo eh. I love you, mahal. Mas mahal kita, mahal ko. Ay, nga pala, next week na yung field trip ni Chinchin. Bukas, babayaran ko na yon para wala na akong iintindihan next week. Saan nga daw ulit sila pupunta? Ay, ang alam ko sa Laguna tsaka dito eh. Dito sa Maynila. Okay. Basta balitaan mo kung ano man Tapos, mahal. Medyo ano eh. Ano? Medyo maliit lang yung maipapadala ko ngayon Nagkaroon kasi ako ng mga absences dahil nagkasakit ako nung nakaraan. Okay lang yon. Ako na munang bahala. Ayun. Ang swerte ko talaga sa'yo, Beth. Beth? Paano naman napunta dito si Beth? Sorry. Ano kasi, nag-message kasi siya bigla eh. Ay, nalito tuloy ako. May communication pa kayo ni Beth? Hindi mahal. Nangamusta lang siya. Inad niya ako sa Facebook. Ako, wala naman sigurong masama kung i-confirm ko kasi parehas naman na kaming may pamilya. Teka. Kailan pa to? Anong kailan pa to? Mahal naman. Nagsiselos ka ba? Ang tanong ko ang sagutin mo. Kailan pa kayo nagsimulang nag-uusap? Last week lang. Last week? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala naman kasi yun. Tsaka isa pa, ano naman ngayon kung magkausap kami ulit? Mahal, magkaibigan kami nung tao. Maayos kami naghiwalay noon. Kung wala lang talaga, bakit hindi mo nagawang sabihin sa akin? Dan, siya yung first love mo. Siya yung unang babaeng minahal mo. Anong gusto mong maging reaksyon ko? Mahal naman, di mo naman kailangan magkaganyan eh. Di mo kailangan magselos. Ngayon pa ba? May Chinchin na tayo. Masaya naman tayo. Tsaka isa pa, malayo rin kami sa isa't isa. Hindi ko alam, Dan. Hindi ko kasi magets kung bakit hindi mo nagawang sabihin sa akin yung sinasabi mong wala lang tapos last week pa pala kayo nag-uusap. Mahal naman. Kung sinabi mo sa akin to agad, di sana hindi ako mag-iisip. Hindi sana ganito yung nararamdaman ko.
Kate, mahal kita. Mahal ko kayo ni Chinchin. At walang sino man na makakapalit ng lugar ninyo dito sa buhay at puso ko. Kahit pa ilang Beth ang mag-chat sa akin. Kahit ilang Ann Curtis at Yasi Pressman pa yan, kayo pa rin ang buhay ko. Sana nga, Dan. Sana nga. Dahil sa mga nararamdaman kong pandalamig sa akin ng aking asawa, ay hindi ko maiwasang may kwento ang mga ito sa best friend ko. Hindi ko rin maiwasang isipin na ang dahilan kung bakit nanlalamig ang asawa ko sa akin ay si Beth. Isipin ninyo, bakit nun lang niya sinabi sa akin na magkausap sila ng ex niya? Kung hindi pa madudulas ang dila niya, hindi ko malalaman na may kontak na pala silang dalawa. Hanggang isang araw, Mahal? Mahal? Mahal, malinaw ba? Nakikita mo ba ako? Naririnig mo ba ako na malinaw? Oo. Okay. Sige, game. Mahal. May sipon ka ba? Bakit namamaga yung mga mata mo? Ha? Ang sabi ko, may sipon ka ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Oo. Medyo masama nga yung pakiramdam ko. Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Di ba sinabi ko naman sa'yo, inumin mo yung mga sinasabi ko sa'yong vitamins para hindi ka nagkakasakit. Tapos sikapin mo magtutulog ng maaga para naman makabawi yung katawan mo sa pagod. Bakit ngayon ka nga lang pala tumawag? Hindi mo sinisin yung mga chats ko sa'yo. Ano lang, mahal. Busy lang. Busy? Ba't lagi kang naka-online? Parang ang walang oras kang hindi naka-online eh. Mahal, naka-on lang lagi yung internet namin dito pero hindi ako nagfi-Facebook lagi. So dati, nahihirapan kang makakonect sa internet. Ngayon, laging naka-on yung wifi nyo. Baka naman kaya laging naka-on yung internet mo kasi may iba ka ng kausap. Kaya nakakalimutan mo na kaming tawagan. Kamustahin o kahit i-message man lang kasi may ibang tao ka ng Ano ba pinagkakaabalahan. yung sinasabi mo? Dan, alam mo kung ano yung sinasabi ko. Hindi kita maintindihan, mahal. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Kate, ano ba? Bakit ka ba sumisigaw dyan? May relasyon ba kayo ni Beth? Ano? Dan, ayokong makipaglaro ng tanga-tangahan dito. Sagutin mo yung tanong ko. Sumagot ka! Isa ano? Oo, may relasyon nga kami ni Beth. 2 buwan na mula nung sinagot niya ako ulit. 2 buwan? Sinagot? Ano to? Nanligaw ka ulit sa kanya? Oo. Walang hiya ka? Napaka-walang hiya mo! Paano mo sa amin nagawa to ng anak mo, ha? Paano? Hindi mo man lang naisip kung anong mararamdaman ko. Yung mararamdaman namin ng anak mo. Danasan yung konsensya mo. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa siya. Minsan ko na siyang pinakawalan ng dahil sa pride ko. At ayoko na ulit mangyari yung... Kami, ha? Kami! Dan, paano naman kami? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Paano hindi mo alam? Dan, kasal tayo. Asawa mo ako. May anak tayo. Tapos hindi mo alam? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mahal ko siya. At ako? Hindi. Hindi. Anong hindi? Hindi na ako sigurado. Hindi ko alam kung may nararamdaman pa ako para sa'yo. Hindi mo sigurado? Bakit? Ano bang kulang? Ano? Ikaw pa nagsabi sa akin. Masaya tayo. Mahal mo ako. Mahal mo kami ng anak mo. Pero bakit ganito? Anong nangyari? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Bigyan mo naman ako ng dahilan mo. Bigyan mo ako ng rason kung bakit mo to nagawa sa amin ng anak mo.
Kate, hindi siya nawala sa puso ko. Hindi siya nawala ni isang segundo sa isip ko. Lagi kong iniisip na sana siya na lang ikaw. Na sana siya na lang yung napang-asawa ko. Na sana siya na lang yung babaeng handa akong ipaglaban sa kahit na sino. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan kong maging mabuting asawa sa'yo, maging ama kay Chinchin. Maniwala ka man sa hindi. Sinubukan kong basan yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Sa amin. Pero wala eh. Siya pa rin yung gusto ko. Kaya yun, nagkaroon ng pagkakataon para mapalapit ako sa kanya. Hindi ko na yung pinalagpas. Kate, patawarin mo. Patawarin mo ako dahil umabot tayo sa gano'n. Hindi ko gustong saktan ka. Pero kahit anong gawin ko, mahal ko pa rin talaga siya. I'm sorry, Kate. I'm sorry. Hindi ko alam kung anong mararamdaman at sasabihin ko sa mga narinig ko mula kay Dan. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tinagal-tagal ng pinagsamahan namin ay nasabi niyang may iba siyang mahal. Inisip ko tuloy, hindi ba talaga ako kamahal-mahal? Hindi ko ba deserve na mahalin din niya? Bakit niya nagawa sa akin yun? Bakit niya nagawa yun sa amin ng anak niya? Ano yun, ginawa lang niya kaming panakip butas matapos ang mahabang panahon na ito? Napakaraming mga tanong pero lahat ng yun hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Hindi pa ulit kami nagkakausap ng asawa kong si Dan. Hindi ko alam kung handa na ba akong kausapin din siya. Masyadong masakit ang mga sinabi at mga binitiwan niyang salita sa akin.